Once again, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome to 211 Ministries at sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa FB page, anong araw at oras man kayo nanonood. Hello to everyone. Welcome. Ngayon ay nasa pang-ilan na series na tayo? Pangatlong serye na tayo. Third Sunday na ng September. At 5 weeks ito. Dalawa na lang. October na. Excited na ako dun sa panghuli. Paborito niya yung topic natin sa October ni Jeff. Okay, balikan lang natin ito. Hindi ako naintindihan ng ilan sa inyo dito sa question ito. Ask God your question. Kadalasan kasi kapag nagsisimba tayo, dito na uwi ang pagiging religious ang tao na parang attend ka lang ng simba, uwi ka na, wala lang. Ngayon, ang tanong, paano ba? Kaya marami nagsasabi sa akin, Pastor, yung fruit of the Holy Spirit, mahirap gawin yan. Mahirap gawin ito kapag ikaw nagpapatakbo sa buhay mo. But if the Holy Spirit is working inside of you, this is very easy. Dapat siya ang nag-motivate sa iyo sa iyong ginagawa. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo kailangan namumunga? So once again, ibibigay ko sa inyo ito, pakisulat ng inyong question or kaya sa isip mo lang. Meron ka bang question? Meron ka bang confusion? Kadalasan nakukuha natin, nagtatanong tayo, sa comment natin sa YouTube, sa TikTok at sa FB. Pero bihira nagtatanong kay God. I encourage you to ask God your questions. Meron ka bang tanong kay God? Meron ka bang hindi naiintindihan sa buhay? Kumbaga katulad ng ganyan. Hindi ako nagpastor dahil lang naitulak ako para magpastor. 34 years na ako sa ministry at hindi ako nagsisisi sa ginagawa ko. Dahil naintindihan ko na ito ang pinapagawa ni God. At bantayan niyo ako sa hindi, gagawin ko ito. Dahil iyan ang gusto ni God. Okay? Ask your question at para ikaw makita nyo, remember, si God nagsasalita in still small voice. At sa New International Version, God is talking to us in a gentle whisper. Saan makikita yan? 1 Kings chapter 19 verse 12. Pakisulatan mo nga ng inyong notes para at least alam mo kailan ito sinagot ni God. At anong mga hindi mo naintindihan? Pakilagay lang dyan. Maging sa inyo sa FB page, gusto nyo mag-rejoice, kami kasama ninyo, please write down. Example ng pinanood mo ito ng 9/8 pa yan. Kung halimbawa napanood mo yung isa or anong araw mo ito pinanood, pakilagay mo lang ng date. At kung gusto mo, kung hindi, okay lang, no problem. Pero at least alam mo na si God is nagsasalita. Lahat ng mga tinawag ni God from Old Testament to New Testament, kinausap niya. Hindi yung nagulat lang sila. Bakit nagpapastor? Tinulak ako eh. Hindi ganun ang ating ministry. Kaya katulad yan, remember, bawal ang volunteer. Why volunteer if God is calling? Ibig sabihin, maging sa pag-aasawa, maging sa pagpili ng kung anong gusto mong kurso, dapat kinukonsulta mo kay God. Okay? So, I encourage you to write down and ask questions. At ngayon, hindi ko alam kung anong question mo dahil ang salita ng Diyos pag pinag-aaralan, sige nagsasalita. Maaring walang connection sa sinasabi ko ang yung question pero magugulat kayo, God has the answer and God will answer. Kaya lang tanda natin, may nagsabi sa akin, paano pastor kung iba yung naiisip niya? Laging ilagay natin sa context ng Bible. Hindi pwedeng mag-violate yung kung word ni God yun, dapat hindi nagbabiolate sa salita ng Diyos. Napansin ninyo, ang temptation ni Satan madalas natin marinig. May nagsabi sa akin, Pastor, delikado yung ginagawang Pastor Dennis. Bakit? Paano kung si Satan nagsasalita? Mas powerful pa si Satan kumpara sa kay God. Si Satan narinig natin ang temptation. Sige, kuhanin mo yan. Sige, saktan mo yan. Sige, murahin mo. Pero si God, parang walang ka-power, hindi natin naririnig. That's why I encourage you to start listening to God. Okay? So, ikaw nang bahala kung anong oras sinagot ni God dyan at kung nagsasalita si God. Kung hindi siya nagsasalita sa'yo, using the Word of God, magtanong ka na. Bakit? Ang kinakausap lang ni God ay yung kanyang anak. Baka hindi ka kasama dyan. Okay. Ayaw na lumipat, Ate Chia. Baka may battery pa ba ito? Kagatin natin. Sige. Yan. So, tuloy na natin. Ito na tayo sa bold gentleness. Bakit bold gentleness? Ito yung isa sa mga fruits or fruit ng Holy Spirit na marami ang nag-persecute. Ito yung gentleness ang maraming comments sa kanila at maraming comments sa atin. At ang sabi nga nila, pag ikaw ay gentle, ikaw ay weak. Mahina ka. Dapat lumaban ka. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ito lang yung salita at fruit ng Holy Spirit na mahirap i-apply kapag ikaw ay namumuhay sa rights. Karapatan. Hindi ka magiging gentle kapag karapatan ang pinag-usapan dito. Although may karapatan tayo pero nasa tamang lugar yon.
Pero kung si God nag-work sa iyo at mayroong gagawin sa tao at gusto niya ipatikim ang fruit of gentleness, wala tayong magagawa. Kaya lang dapat willing ka. Ulitin ko, ang word na gentleness, sabi nila weakness ito ng tao. At gusto kong banggitin sa bawat isa sa atin, pag pinag-usapan natin ang gentleness, medyo ang iba napapahiya. Mahina ka. Pero ito nga makita ninyo kapag ang Holy Spirit pagbibigyan ninyo, marami siyang magagawa sa atin. Okay? Bold gentleness. You have to be bold kasi anong tawag na? Nagsishrink tayo kapag napagsasabihan tayo na mahina ka kaya naging gentle ka. Lumaban ka. Okay, binanggit ko sa inyo yung mga presidente at prime minister last week na makita nyo na ang tatapang nila pero nasaan na sila ngayon. Kung mag-iwan tayo ng legacy, yung hindi nakakasira ng kapwa. Okay? Let's go. Patapos na tayo ng ating series ng Fruit of the Holy Spirit mula pa nung February. At ngayon nasa number 8 na tayo. But the fruit of the Spirit is love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Napansin ko sa ating FB page, may mga bago laging nanonood. So ulitin ko, kaya bakit walang batas na nakakasaklaw dito? Kasi nga, yan na yung batas ni God. Pag ginagawa na ni God yan, pag ginagawa mo na yan, hindi ka pwedeng ihabla. Jeff ni Mia, dahil minamahal mo siya, dahil good ka sa kanya or kind. Okay? Kaya lang ang gentleness, hindi ka pwedeng maging gentle kung wala kang pag-ibig. Hindi ka pwedeng maging gentle na wala kang kindness. Gentle ako sa'yo, tumigil ka ha. Tumataas ang boses ko ha, na gentle ako ha. So, hindi ka gentle kapag wala kang self-control at mapupuno natin yan pagdating natin sa gentleness, self-control next month. Pag sinabi natin gentle, that is meek. You're always, meekness means you're meek, you're ready to obey. The quality of being kind and careful, tender, or mild-mannered. Hindi ko maintindihan kung masasabi natin, tumigil ka na, mild-mannered na ako sa'yo, ha? Dikit na ngipin ko, mild-mannered. Pwede ba yon? So, makita mo na iba talaga itong gentleness na ito. Kung gusto natin mamungang Holy Spirit, talagang pakinggan mo siya. Dahil kung sarili lang natin, ang ating emosyon, ang ating pagbibigyan, dadalhin tayo sa kasamaan. Okay? May purpose tayo lagi at ang purpose natin, naandyan na yung ating 5 series topic for the month sa series na ito. To understand that the fruit of gentleness is not weakness, but strength. Kaya pag gentle ka, matapang ka, very strong ka. Why? Dito makita na strong hand with a soft touch. Yan ang point number 1 natin. Nilagay ko na dyan. Courage without violence last week. Strength without harshness ngayon. And the love without anger. The virtue of doing good with the least possible harm to others' weaknesses and limitations. Lagi nating tatandaan na kaya tayo naiinis kasi ang weakness ng iba ang nakikita natin. Yung limitations nila without seeing your limitations as well, na meron ka din. Okay, para i-breakdown natin na nakasulat dyan, yan na yan. Series number 1, Jesus is strong hand with a soft touch. Bakit ganitong pinag-uusapan natin, puro Jesus, asan tayo? Dahil create tayo ni God to be like Christ. Gagayahin natin. 211 family, ang goal natin is Christ-likeness sa ating pag-uugali. At itong fruit of the Holy Spirit, ito dapat ang lumalabas. At kung ito yung strategy ni Jesus to win, then let's copy Him. Na hindi ko na ipapaliwanag masyado sa inyo, binabasa ko na lang ang verse dahil nakalagay dyan. At kung may wisdom, pinag-uusapan natin. Jesus courage without violence. Sino na pag-usapan natin dyan? Last week? Naalala nyo ba yan? Courage without violence. Jesus strength without harshness today. And Jesus love without anger. And Jesus on doing good with the least possible harm. Alam nyo ba na pag gentleness ka, paganda ka ng paganda? Diyan pag-uusapan natin sa series number 5. Gawa na yan, nakalagay na lang yan. At pagwapo ka na pagwapo, kahit tumatanda ka dyan sa series number 5. Okay, kaya huwag kayo mawawala dyan. Huwag kang maglo-long drive. Dating dyan, pagwapo tayo na pagwapo. Kaya magugulat kayo na, yung titawag na beautified by grace. Bakit parang gumaganda ka? Wala ka namang nilalagay masyado. Okay, iba yan. Nakalagay sa Bible yan. Magugulat kayo, may mga tao talaga, paganda ng paganda ito, hindi naman naglalagay ng kung ano-ano. So, hindi naman naglalagay ng lipstick dito. Diba? Minsan dito ang lipstick nilalagay. Para at least
Mas mapula daw. Okay. Lagyan mo lang Crayola. Pero alam niyo ba, mas mapula ang Crayola pag nilalagay dito? Kaya lang yung ininit sa kandila, tas bago ilagay, para mapula talaga. Okay? Tuloy na natin. Yun, hindi nyo alam yun. No? Series number 3, Jesus' strength without harshness. Yung strength ni Jesus, napaka-powerful. At, saan yan? Ba't nauna ka? Okay. Jesus' strength without harshness. Alam natin, at alam nyo rin, kapag kayo yung natulungan ninyo at ginawa nyo ng kabutihan, iniwanan kayo, anong ating reaksyon? Nagiging harsh tayo sa kanila. Kung hindi dahil sa akin. Pero gusto ko makita nyo si Jesus Christ, anuman ang kanyang reaksyon, anuman ang kanyang action, proactive palagi si Jesus. Ginagawa niya kung ano ang sa palagay niya magiging successful ang paraan. Ang tanong, dahil ba gentle si Jesus? Puro tayo gentleness. Weak din ba si Jesus? Mahina din ba siya? Kasi kapag susunod ka sa isang God, dapat makita mo na powerful siya. So kung weak si Jesus, mahirap sumunod. Tingnan natin ang power ni Jesus. Tingnan natin ito at ito ang kanyang strength, very strong, very powerful, pero hindi niya ginamit dito sa part ng laban na ito. So tingnan niyo ang matchless power ni Jesus. Walang katapat na kapangyarihan. Do you think nung palapit na sina ang may mga hawak na clubs, may huhulihin na si Jesus Christ kasama si Judas, do you think I cannot call on my Father? Kasi si Peter, nahugot niya ng kanyang tabak at naputol niya na yung tenga ni Malchus. Natanggalan dahil, sino ito? Sino ito? Tapang ni Peter. And hindi niyo ba alam na and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels. Kaya ko padalahan ng Father ng 12 legions of angels. Pag nakita nyo yan, kung kayo mahilig sa mathematics, makikita nyo na agad may given number at kung paano isosolve ang problema. So, ibig sabihin, alam nyo ba nang ibig sabihin ng legion ay 6,000? 6,000 times 12, ilan yan? That is 72,000. Ganyan karami ang power na pwedeng tumulong kay Jesus. Kaya yung sinabi nung may pinag-pray si Jesus dun na demon possessed, yung lumipat sa 2,000 na baboy, 2,000 lang kasi ang available. Sabi, ilan kayo dyan? Legion. So that is 6,000 demons na pumasok sama-sama sa baboy. Isipin mo yung isang legion, andun nga lang sa isang katawan ng tao, na-distribute lang sa 2,000 na baboy. Kaya yung legion na sinasabi na ito, akala ng marami, yun ay yung demon possessed. Ang evil spirit, ang demons doon ay lang 2,000, no? 2,000 lang available. So 72,000. Ngayon, ano naman sa atin ito? Ano ngayon kung may 72,000 na angels si Jesus? Tingnan nyo ito, ang angels ay kayang pumatay ng tao ng 185,000 per night. O per day na lang. Ayan, no? That night, the angel of the Lord went out and put to death 185,000 men in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies. So patay lahat yan. Ilan na yan? Angel lang yan. Di man angels of the Lord eh. Angel. Maraming mga interpretation dyan sa angel of the Lord, pero pag-usapan lang natin ng angels sa ngayon dahil ito ang topic natin. Now, ganyan ka powerful si God at ganyan kung get right ka, masasamahan ka talaga ni God. Kaya nga, yung get right na tao, maging ang mga Satanist na dating mga high-ranking officials sa Church of Satan, yan ang sinasabi niya, nila hindi kami makalapit sa alam naming righteous na Kristiyano. Kasi merong nagbabantay sa kanilang tatlong matatangkad na tao, which is the angels, may pakpak. So yan, kayang pumatay yan. Ganyan ka-powerful si God, si Jesus, pero hindi siya insecure. Kaya kong humingi sa Ama at padalan ako ng 12 legions of angels to protect me. But this is the way for us to win. Kaya, weak bang ating Lord? Kaya nakaka-excite. Kaya ngayon kapag sumusunod ka kay Jesus, sino makatulong sa iyo ng ganyan? Okay? Tuloy natin. Pero ang maganda nito, hindi si Jesus nakafocus dun sa mga persecutor niya at mga haters. Nakafocus pa rin siya sa kanyang disciples. Ito yung dapat niyong makita. Kaya tandaan nyo, nung bumangon si Jesus mula, nung nag-resurrect siya, hindi niya hinanap kung sino nagpapako sa akin.
gentle pa rin siya. Ang hinanap niya ang kanyang mga disciples na mag-i-spread. Lagi siyang nakafocus. Hindi siya dun sa, patunayan ko sa inyo, di ba ganyan tayo? Patunayan ko. Maging sabay mga sasakyan nga lang. This week, nanonood ako dun sa mga, may napanood ako na may nag-overtake sa kanya. Ang liit ng kotse mo, overtakean mo ako. Wala na. Pride. Kaya pag-uusapan natin ngayon. At ang dealing natin ngayon, ang pag-uusapan natin dito sa Jesus Strength Without Harshness, huwag na natin pansinin yung mga persecutors at magpipiling magaling. Ang pag-usapan na lang natin yung mga disciples na may tama. Jesus' gentleness on overconfident disciple. Minsan kayo, maiinis kayo, maging harsh kayo. May mga kasama tayo, may mga believers, kasama natin kung saan mang Kristiyano, na pag nagsalita, overconfident, ang yabang. At meron ito si Jesus Christ. Tandaan nyo, disciple ito ni Jesus Christ, lalo pa tayo, na hindi man outright na si Jesus ang nagdi-disciple sa atin. Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered." Mula ngayong gabi, marami sa inyo ang tatalikod sa akin. Ito si Peter, overconfident. Ang angas. Tingnan mo, baka meron kang ganito at makausap ka rin ni Jesus ng gentle. Peter replied, "Even if all fall away, Lord, on account of you, I never will." Kahit lahat tumalikod si Edwin, si JR, hindi ako tatalikod. Maangas talaga. "I tell you the truth," Jesus answered, "this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. This very night. Ito mismo, kasi nga padating na ang huhuli sa kanya. Bago tumilaw ka manok, Peter, naitatwa mo na ako 3 times. Pero tingnan mo, maangas talaga si Peter. Alam mo, katulad niyan, hindi naman mali si Peter. Tama, wala pa naman nangyayari, hindi naman siya nagsisinungaling. But Peter declared, "Kahit mamatay ako, Lord, I will never disown you." And all the other disciples said the same. So, sinerox copy ng mga disciples. "Lord, ay second demotion. Hindi rin kami tatalikod sa iyo." Pero tanda natin, sa 11 disciples, nung inilibing si Jesus, "I will go back fishing." Walang naiwan. Kaya yung sinasabi natin, ay kami, hindi kami magbabackslide. Lahat walang naiwan kay Jesus. Kaya nga sa Acts chapter 1 verse 3, finalo up nila ni Jesus ang mga disciples at pagka-follow up niya, sinabi niya, alam niyo ang teaching natin ha, Kingdom of God. Ayan, Acts 1:3. Now, lahat tayo madaling mag-declare nito. Madaling ang bukang bibig katulad yan, overconfident tayo without thinking. Hindi man lang pinag-isipan na later on masasaktan tayo. After a little while, those standing there went up to Peter and said, "Surely you are one of them." Ito yung part na si Jesus ay pinapalo na, nililitis na, at ngayon may lumapit kay Peter. Alam mo, isa ka talaga doon dahil ang accent mo nagpapakilala na kasama ka niyan nung pinapako na yan. Para bang mga taga Batangas, Vince, ay, parang katulad, parehas ang accent nyo. Sumagot nga itong Batanggenyo, ay hindi ko. Galata talaga no? Na minsan kahit ano, Bisaya ka, kasama ka niyan, kasama ka ni Jesus. May accent ka eh. Pero minsan tinatalikuran natin ito for our safety. Pero yan, makita nyo, si Peter nagnanais magtago. Then he began to call down curses on himself. Ay nako, kahit ano mangyari, pangako ko sa inyo, hindi ko kilala yung tao na yan. Si Jesus Christ. At anong sumunod? Immediately, a rooster crowed. Yan. Kaya gusto ko lang encourage ang bawat isa sa atin. Kapag may word ka kay God, start living according to that word. Kasi pagsisisihan mo rin, pag dumating ang guilt na yan. Lord, ako mamamatay ako para sa iyo. Madaling sabihin yun eh. Pero masusubok talaga ang iyong faith. Dinispice niya na. Kaya, itatanong ko sa iyo, ganito rin ba ang faith mo? Okay ka lang kapag wala pang problema. Pero pag nagkaroon na ng problema sa iyong ginagawa, sa pinapagawa ni God, itatakwil mo rin ba siya? But Jesus was very gentle to Peter.
Then Peter remembered the word Jesus had spoken, before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside. Tingnan mo yan, no? Grabing guilt ni Peter. Ang pait-pait naman ng kanyang iyak. Ang sama-sama ng kanyang loob. Why? Kinausap ka na kasi ni God. Yun ang gusto kong makita ninyo. Bago tayo magkasala, alam nyo ba may mga temptation minsan, pero bago yung temptation mangyari, may bumubulong sa atin. Huwag mong gagawin yan. Isara mo na yung cellphone mo. Kasi kadalasan na andyan yung sa cellphone yung ginagawa, yung mga kalokohan. Kaya kung may word ka na kay God, obey Him or else you will cry or weep bitterly. Pero something came up. Ang ganda na nangyari kay Peter. Dahil sa gentleness ni Jesus sa kanya, na-upgrade ang faith ni Peter. Naging committed siya. Alam niyo ba, siya ang nakita ko sa Bible. Maging basahin yung Bible, more committed si Peter sa lahat sa nangyari sa kanya. Lumubog siya. Siya rin naka-experience yun eh. Siya lang ang lumubog doon sa 11 disciples. Sa 12 disciples, siya lang ang nalubog. Doon naglakad siya. Pero hindi rin man na-experience. Hindi man pwede na i-judge ang 11. Ang hina ng faith mo. Kayo, nag-try ba kayo? Di ba? Then ito na naman. Nagyabang na naman siya. At ang mabigat, kapag mayroon tayong sinasabi, minsan ginagaya tayo, di ba siya rin ang ginaya? Lord, hindi ako mamamatay para sa iyo, maninindigan ako. Gagawin ko talaga pinapagawa mo, Lord. Anong sabi ng 10? Kasi hindi na siya kasama si Judas. Lord, copy-paste. Di ba? Copy-paste. O, ganun lang sila. Then, makita nyo, si Peter, na overconfident, kumbaga parang nalihan ng kaunti ang kanyang faith. At meron pang isa. Number 2, Jesus' gentleness over egoistic followers. May mga taong egoistic, ego, pride, mga pilosopo. At gusto kong sabihin sa inyo, isa ako. Ganito ang aking kalagayan nung na-meet ako ni Jesus Christ. Nung natagpuan ko si Christ, hindi ako si Peter na basta pangako ng pangako lang. Ito ako. At pakilala ko sa iyo, ang isang disciple ni Jesus na hindi siya naging harsh kahit pilosopo ito, egoistic na tao, si Thomas. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Nung nag-resurrect si Jesus, nagpakita na siya sa 9 disciples, sa 10 disciples. Wala si Didymus. Sino si Didymus? Si Thomas. At ngayon, ito, tingnan nyo ang account ni Thomas. Magugulat kayo, hindi binabanggit masyado si Andrew, si Bartholomew. Itong dalawang ito binabanggit. Ibig sabihin, napakahalaga nila. Pero hindi ko sinasabi na pangit ang experience sila. Maganda rin ito kasi ako naranasan ko ito. Alam ko kung sino ako before. So the other disciples told him, we have seen the Lord. Kasama niya ito ni Thomas, itong mga disciples for 3 years. Nakita na namin si Lord, lumabas na dito. Anong sabi niya? Unless I see the nail marks in His hands, and put my finger where the nails were, and put my hands. Ilalagay ko talaga doon sa butas ng kamay niya, na kailangan lumusot kasi may sugat, di ba, pinako? Kita mo yung kanyang logic, yung kanyang information. Where the nails were, and put my hand into His side, I will not believe it. Hindi ako maniniwala. Pero si Thomas, naririnig niya na sinasabi ito ni Jesus. Ang tawag ko actually kay Thomas, mananampalataya ni Jesus na hindi naniniwala. Meron ba kayong ganito? Siya yung mananampalataya. Lord, sumusunod kay Jesus, pero hindi ako naniniwala. Sumusunod siya. Ay, ito mahirap. Kumbaga, makita mo na sumunod siya for 3 years, iniwanan niya ang kanyang trabaho. Pero makita mo, I will never believe it. Hindi na siya naniniwala sa mga nakakita. Nakita mo, Alice, hindi ako naniniwala sa iyo. Dapat sa mata ko. Iba to. Iba to, Edwin. Yung ganyan. Ito si Thomas. At sasabihin ko sa Felix, ganito ako. Lumaki ako na pilosopo. Hindi ako maniniwala. Ito yung to see is to believe means. Kailangan makita ako. Kahit magkakaibigan tayo, hindi ako maniniwala sa iyo. Mabigat ang kalagayan ni Thomas. A week later, his disciples were in the house again. Isang linggo na nakalipas. And Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, ano sabi niya? Ano, Thomas? Maniniwala ka na? Hindi siya harsh. Ano sabi niya? Peace be with you.
makikita mo na sumunod-sunod ka pa sa akin, Edwin. Hindi ka naman maniniwala. Makikita nyo, kaiba talaga itong gentleness si Jesus. Kung makikita mo ang working ng Holy Spirit, na kapag tinalikuran ka ng mga tinulungan mo, gumawa ka ng mabuti, at ito ngayon. Hindi ako maniniwala sa Mia. Pero ito siya dumarating ngayon. Andyan si Mia. Peace be with you. Galing ng peace. Ang bigat nun. Okay ba sa'yo, JR? Sabihan ka ni Jesus. Kaya nung na-encounter ko si Jesus, nung nasave ako, nakilala ko siya, alam ko kung sino ako, napaka-harsh ko, hindi ako maniniwala sa'yo. Yung Bible, sulat lang ng tao yan. Kaya hindi ako naniniwala na sa Bible doon. Hindi ako naniniwala dyan. Okay. So, susunod ka din lang naman, pero i-question mo yung sinusundan mo na God. Kaya niya bang gawin yan? Kaya niya bang sundan talaga ang itong... So, kapag ganito ang kaibigan ninyo at kapag na-encounter mo si Jesus, sarinig mo na, Nicole, peace be with you. Pero marami tayong nirereklamo kay Jesus. Then he said to Thomas, tanda natin, nung sinabi ni Thomas, kapag hindi ko nahawakan yung butas ng kanyang kamay at hindi ko nalagay dito sa sugat at sa tagiliran, hindi ko maniniwala sa kanya. Parang dinig na dinig ni Jesus. Nandun lang siya sa room. Ang sabi ni Jesus, then he said to Thomas, put your finger here. Lord, andito ka ba nung sinabi ko narinig mo ba? See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Duda ka ba, Thomas, sa akin? Parang andun si Jesus Christ nung nagyayabang si Thomas. Nung nagyayabang, pag hindi ko nakita yan, hindi ko paniniwalaan yan. Marami sa atin, mga kapatid, ang pilosopo. Gusto ko makita ninyo itong kabaitan ni Jesus. Dahil sa pagiging pilosopo natin sa ating mga kung ano-ano mga wrong notions, kung saan natin kinukuha yung ating paniniwala, diyan tayo nagkakamali, diyan tayo nasasaktan, at diyan natin hindi namimit si God. Gusto ko lang makita ninyo na maging ako, pilosopo ako, na better kung may word tayo kay God, pakinggan mo na, kasi totoo naman yung God, nung sinabi niya nagkaroon ng puno, merong puno. Siguro pag-usapan lang natin itong pagiging pilosopo. Maraming mga tao, maging sa Christian world, marami tayong nakakasama at maaring tayo, meron pang mga pilosopo, may mga paniniwala pa tayo na galing lang sa comment ng iba or opinion ng iba. Na minsan nasisira tayo doon. Kaya sa akin, bilang isang pastor at isang Kristiyano, hindi na lang pastor, bilang isang Kristiyano, kapag wala sa Bible, hindi ko na pinaniniwalaan. Kasi masisira lang ako. At magiging kaaway lang siya at mauwi sa idolatry. May mga example, mga kapatid, tayo ng mga sayings. Hindi masama ang quotations at sayings, pero kung wala sa Bible yan, lagyan mo na ng question mark. Katulad halimbawa, meron tayong kasabihan. Ito galing to sa Pilipinas. Hindi ito quotations ito from the Philippines, not from the outside world. Tingnan niyo ito. Meron tayong kasabihan na kapag ito ay narinig mo, ipinamumuhay natin like ang ina, ang ilaw, ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Magugulat kayo, mga kapatid, sasabihin ko sa diretso, walang ganitong verse sa Bible. Kung bakit ko binabanggit ito sa inyo, ang dami ko nakita ngayon na lumalabas sa FB. Ang nanay, di ba yung isang teacher, ang nanay ang Ano yung Iwan sa bahay. Okay? Hindi. Ilaw ng tahanan. Ngayon, kung ang nanay ang ilaw ng tahanan, tingnan nyo itong mga pilosopong mga lalaki. So kung ang nanay ang ilaw ng tahanan, dapat pala, mga lalaki, babanggitin ko sa inyo ito, mga pagiging pilosopo, galing ako rito at alam ko, meron din sa inyo ito. Jeff, kung ang nanay ang ilaw ng tahanan, siguro magandang mag-asawa ako ng marami. Para maraming ilaw, mas maliwanag ang tahanan. Narinig nyo na ba yan? Yung pilosopo na ganyan. At yung mga nanay naman gumante. Walang ang nanay ang ilaw sa tahanan. Lahat tayo, we are the salt and light of the world. Yun ang verse. At ang mga nanay naman gumante. Ang tatay, ang haligi ng Ano yung nakalagay doon? Ang tatay ang haligi ng tahanan. Okay. So, pangit yung nakalagay sa Facebook eh. So,
Ang tatay ang haligi ng tahanan. Mga kapatid, walang verse sa Bible na ang tatay ang haligi ng tahanan. Wala kayong makikita. Ang pillar ay si Jesus Christ, ang foundations. Ang tatay ay head of the family as the example. Pero meron tayong kasabihan niyan sa Pilipinas na hindi naman nga nagagawa. At ngayon, dahil kapag iyan ang doctrine mo, ang paniniwala mo, isang quotation, opinion ng mundo, na kapag ginawa mo yan, nag-grow yan. Ang mga nanay gumante. So kung ang tatay ang haligi ng tahanan, pwede ako mag-asawa ng marami. Mas matibay ang aming tahanan. Maraming haligi. Kasi hindi naman sa Bible yun. Samantalang kung Bible, pag in-apply mong pagiging pilosofo sa buhay, mawawala ka at malalayo. Kaya better, go back to the Bible. Katulad nito, may sariling idea, may ego, may pride, sarili. Yan ang pagkaintindi ko eh. Yan ang pagkaintindi mo. Kaya nga si God nagsasalita, go back to the Bible, kasi pag si Jesus ang haligi ng tahanan, mas matibay ang pundasyon ng iyong pamilya. Thomas said to him, "My Lord and my God." O ito, magsisisi ka rin lang naman. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed." Dahil nakita mo ako, naniwala ka, Thomas. Pero pinagpala ang mga taong hindi ako nakita, pero nananampalataya. Ito yung kalagayan natin ngayon sa 211 Ministries. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Tayo, marami tayong pinaniniwalaan na quotations, pero pagpatungkol sa Bible, kini-question natin. But Jesus was still, ano yung sabi? Peter and Thomas became committed to loving Jesus until their death. Ito yung effect ng gentleness. Ito yung effect na kapag gentle ka, ang resulta rin ng followers. Siguro mga nanay at mga tatay, gusto ko lang mabanggit sa inyo, alam nyo ba, ng ating mga anak at ang ating katulong, ang ating mga kasama, nakakasama lamuhan natin araw-araw, kasama natin sa bahay, sila yung result. Ang result nila ay ang outward manifestation sila nagsasabi kung ikaw ay gentle or harsh. Tingnan nyo ito, mag-end tayo dito sa illustration na ito. Kaya nakalagay yan dahil dyan. Gentle water flowing. Tingnan nyo yung bato sa ilog na soft ang water. Napaka-fine, napaka-refine. Pero yung harsh na environment sa dagat, yung hampas ng alon, makita mo yung probinsyano ako. Naglalakad ako na nakapaa sa probinsya, pero hindi ko kayang umapak dyan. Ang sakit-sakit sa paa. Ngayon, ito ang tanong ko sa atin. Jesus is very gentle. Ito ang gusto niya ma-produce. At kung ikaw ay Kristiyano na ganito kagaspangan, ang kabaliktaran actually ng gentleness ay kagaspangan. Mahinahon. Apelido nyo to, apelido ito ng mother ni Miko. Kahinahunan. Kaya dito mo malalaman if you are a follower of Christ, if you are living like this, or this one. Kaya ang tanong ko sa bawat isa sa atin, ano ang sabi ni Lord sa iyo? Anong sagot niya sa tanong mo? At ano ang action ng iyong faith dito sa Jesus' strength without harshness? Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you. Dahil alam ko sa maigling panahon, na-meet mo na naman kami, kinausap mo na naman kami, at meron kang nais gawin sa amin. Nais mo, Panginoon, ng mga anak na hindi magaspang, katulad mo na gentle, katulad mo na powerful, in a way, in the other way around, katulad na kaiba sa ginagawa ng world. Panginoon, ang dami mong persecutor, ang dami mong haters, pero nung nabuhay ka muli from your resurrection, Panginoon, hindi mo hinanap ang may mga atraso sa iyo. Ang hinanap mo ang iyong mga disciples na nais mo maging gentle, at ang resulta din, Panginoon, ay hindi magaspang na maiiwan, na magiging missionaries, mga evangelist, at magbabahagi ng iyong good news dito sa earth. Dalahin ko, Panginoon, ang 211 Ministries at ang aming mga viewers sa FB at sa YouTube at sa Instagram. I just pray, Father God, let this gentleness come upon them. Lord, kung sila ay nasisira na rin ang buhay, maging sa sarili nilang alat, Panginoon, sa sarili nilang tinik, Panginoon, na katulad ng bato ito, Panginoon, walang imposible sa iyo. Nothing is impossible. Kaya pa nilang maging makinis, matatanggal ang gaspang, if they will just commit to you like Thomas. Lord and my God, I believe in you. God, salamat. I pray sa amin na nagkakasakit na sa pagiging harsh, sa pagiging stressful, sa mga issues, sa pressure sa buhay. Lord, palitan niyo po ito. Palitan niyo po ito ng pag-ibig,
at may kagalakan at higit sa lahat ng kahinahunan ng ang aming resulta, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga alagang hayop sa bahay, maging mahinahon din. Kaya purihin ka, Panginoon. Salamat for meeting us today. In Jesus' name we pray. Amen. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Glory to God.